Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Tila produkto kung ialok sa Instagram ang serbisyo ng ilang Pinay domestic helper at health worker na gusto magtrabaho abroad. Ikinabahala yan ng Department of Migrant Workers. At nakatutok, si JP Soriano. Lantaran ang pag-aalok ng Instagram account na ito ng serbisyo ng mga Pilipina bilang domestic helper sa Middle East tulad sa Dubai, UAE. Sa description ng social media account, nakalagay na isa silang Dubai-based company na nagsusupply ng mga Filipino housemates, nannies, lady drivers, caregivers at nurses. Naka-upload din ang video ng mga Pilipina na nakasuot pa ng uniform kung saan kanilang inilalatag ang kanilang mga kwalifikasyon. College undergraduate, BS Management. I have a 2 years experience as housemaid nanny in Saudi Arabia. I clean the house, wash and iron clothes, take care of baby. I am a hardworking person. Thank you, ma'am, sir. Ikinabahala ito ng Department of Migrant Workers dahil para raw mga produktong inilalako ang mga Pilipina. Ayon kay DMW OIC Hans Kakdak, maituturing itong isang illegal job offer dahil hindi dumadaan sa Department of Migrant Workers ang buong proseso. Wala rin daw lisensya ang recruitment agency na konektado sa nasabing account na nasa social media. Wala rin daw accreditation ng foreign principal at employer, bagay na requirement para makapag-deploy ng isang Pilipino para magtrabaho sa ibang bansa. Ito ay napakalaking concern natin. Ang advice natin sa mga kababayan natin, huwag pumatol sa mga ganitong online job offers. Dahil may peligro, illegal, hindi dumadaan sa legal na proseso sa panig ng Philippine laws. At may peligro dahil hindi na titignan, hindi natin na aprobahan yung kontrata pagdadaanan. Lalo na kung ang job offer ay patungkol sa mga OFW kasambahay. Hindi pa malinaw kung nasa Pilipinas o Dubai ang mga Pilipinang inaalok sa naturang social media site. Pero ayon sa DMW, ang senaryo dito kasi ay online yung job offer. Kaya posibleng any part of the world manggaling yung OFW. Pinadalhan ng GMA Integrated News ng mensahe ang naturang social media account at nagpadala rin ng mensahe sa numerong nakapublish pero wala pa silang tugon sa ngayon. Ayon sa DMW, na-flag at naabisuhan na raw nila ang Meta upang ipagbigay alam na illegal ang ginagawa ng naturang account. Pero may iba pang mga kahalintulad na mga social media account na nakita rin ang GMA Integrated News. Muling paalala ng DMW sa publiko, illegal daw ang mga ganitong uri ng recruitment sa Pilipinas man ikaw manggagaling o kahit ikaw pa ay nasa ibang bansa na. Kung meron man job offer at matanggap, dapat dubaan muli sa DMW. So tatlo po yan na kailangan alalahanin. Lisensyado yung recruiter, accredited yung nagre-recruit sa abroad, yung principal or employer, at dapat yung worker mismo dumaan sa DMW para ma-process yung kanyang OEC or OFW pass. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Tatlong kasunduan ang pinirmahan ng Pilipinas at Australia sa pagbisita roon ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa kanyang pagbabalik bansa, sinabi ng Pangulo na tungkol sa maritime cooperation, cyber at critical technology at pagpapatupad ng competition law ang pinirmahang mga kasunduan ng dalawang bansa. Ayon din sa Pangulo, nananatiling isa sa closest friends ng Pilipinas ang Australia at patuloy na palalakasin ng dalawang bansa ang kooperasyon nito. Kabilang sa mga nakapulong ni Marcos sa kanyang state visit, si Australian Prime Minister Anthony Albanese. Siya rin ang kauna-unahang Pangulo ng Pilipinas na nagsalita sa harapan ng Australian Parliament. Hindi sa ospital kundi sa outing ang biyahe ng ilang ambulansya habang ang iba ay ginagamit pang pampasada. Kaya hihigpitan pa sila ng Transportation Department. At nakatutok si Joseph Moro. Pansalba ng buhay ang mga ambulansya kaya nga prioridad ang mga ito na padaanin kahit traffic at pwede rin sa EDSA Bus Carousel.
Lahat ko kayo magpapacheck up. Pero paano naman kung ganito? Ambulansyang pinampapasada. Nahuli ang ambulansyang ito na may nagsisiksik ang mga pasahero sa loob at ang tanungin, magkaiba ang sagot ng driver at mga pasahero kung saan sila pupunta at bakit sila nakasakay dito. May ilan ding ginagamit na panghatid, pansundo at pang-outing ang mga ambulansya. Hindi na uubra ang mga ganitong gawain ayon sa Special Action and Intelligence Committee for Transportation ng DOTR. Pag nakita natin na wala sila dun sa requirements, mamamara tayo. Papaigtingin nila ang kanilang crackdown sa mga fake na ambulansya, lalo't mahigpit ang akreditasyon sa mga ambulansya sa Department of Health. At kailangan may kasanayan din ang mga emergency medical technicians sa loob ng ambulansya. Patong-patong na reklamo ang maaring kaharapin ng mga mahuhuli tulad ng paglabag sa Presidential Decree No. 96 na nagbabawal sa paglalagay ng mga sirena at mga wangwang sa mga hindi otorisadong sasakyan. Illegal modification. Kung nataong ka pang nasa busway, disregarding traffic sign ka pa. Oo, pero you know, the law applies nationwide. Ibig sabihin, hindi siya certified, hindi siya authorized at saka hindi siya nag-undergo na certification for the skills training, for the technical educational training skills. Ayon pa sa DOH, tanging mga ambulansya lamang talaga ang pinapayagang gumamit ng mga blinker at sirena, hindi yung mga patient transport services. Ito yung mga non-emergency cases. Kung kunyari, meron silang mga matatanda, yung mga kailangan ng magpa-dialysis, diba, tutulungan nila. Sa buong bansa ipatutupad ng DOTR ang mas maigting na crackdown, pero magkakaroon muna ng konsultasyon ng DOTR sa Department of Interior and Local Government o DILG bago ito tuluyang ipatupad. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Kasunod po ng surot, may bagong gumagapang na problema sa NAIA. Daga na nahuli kam naman sa kisame ng Terminal 3. At tinutukan yan ni Tina Panganiban Perez. Excited si Curb na bumiyahe pa Singapore para manood ng concert ng international pop star na si Taylor Swift. Pero gumapang daw ang kilabot sa kanya matapos mag-viral ang mga post ng mga pasahero sa NAIA na pinapak na mga surot. Kung di kasi titingnang maigi, di agad mapapansin ang mga surot na sumisilip-silip na pala sa maliliit na butas ng ilang upuan sa NAIA. We're at Terminal 3 sa NAIA. Initial concern nga namin after immigration is upo ba kami sa yung mga seats because of the surot issue. Pero pagdating niya ng madaling araw sa airport, ibang peste ang kanyang naabutan. Bigla na lang nagtinginan yung mga tao sa ceiling. Biglang lumabas yung daga. Nilibot niya yung buong lighting fixture dun sa gate. So they went back and forth eh. Nangangamba si Curb sa sasabihin ng mga dayuhan tungkol sa ating airport. Granted, wee hours of the night, so that's like 1 a.m. kanina. But we're assuming na may maintenance naman, di ba? Especially din, international wing yun. So, hindi lang naman Pinoy yung mga nandun, di ba? So, what will it tell yung mga foreigners na magta-travel sa Philippines at aalis from the Philippines? Sabi ng ibang pasahero. Siyempre, kadiri, kahit sino, dapat maging malinis ang airport. Spaces naman dito sana sa atin, maging maayos sana ang pagpapatakbo nila. Medyo, hindi siya nakaka-proud as a Filipino kasi, siyempre, I believe, isa tayo sa mga worst airport sa buong mundo. So, I think the government should, take action kung anong pwedeng gawin. Like, yung paglilinis ng mga upuan. Ang sabi ng Manila International Airport Authority, there's so many mga concessions with restaurant, most likely. So, bali ang hinala niyo po, sir, it could be from the concessionaires? Most likely. Matapos mag-viral ang video ng daga rito sa NAIA 3, agad iniutos ng Manila International Airport Authority sa mga taga-NAIA na inspeksyonin hindi lang itong Terminal 3, kundi lahat ng paliparan. Kanina nagsagawa na ng inspeksyon ng ilang opisyal ng MIAA at NAIA sa Terminal 3. Pinare-review rin daw ang mga kontrata sa pest control sa mga airport. Tiniyak naman ng MIAA na araw-araw nililinis ang NAIA. Every day, every non-peak hours, usually not past midnight.
Naglagay na rin ng mga bagong gantry sa terminal. Nauna nang tinanggal ng Manila International Airport Authority ang ilang upuan sa NAIA upang linisin at i-disinfect. Posible raw imported o nadala lang ng mga biyahero mula sa ibang bansa ang mga surot dahil mas malalaki raw sa karaniwan ang mga ito. Matatanda ang nagkaroon nga kamakailan ng surot outbreak sa Paris, France, ganun din sa South Korea at Hong Kong. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Kasunod ng pagsabog sa paggawaan ng baril at bala sa Marikina, umaapela ang BFP sa mga lokal na pamahalaan. Pag-aralan daw mabuti ang lokasyon ng mga ganito na hindi raw dapat nakahalo sa residential area. Nakatutok si Chino Gaston. Atras! Atras! Matapos ang malagyerang tagpong ito sa pagkasunog ng bahagi ng paggawaan ng bala at baril sa Marikina, Atras! Atras! inaalam pa rin ng Bureau of Fire Protection kung ano ang naging sanhi ng apoy na nagsimula sa imbakan ng pulbura. Dito nga nakatutok ang investigasyon sa sunog sa Arms Corps compound. Ang pag-iimbak ng mga ganitong explosive materials minomonitor hindi lamang ng BFP kundi maging ng PNP Firearms and Explosives Office. Ang mga lagayan ng pulbura na bagamat gawa sa karton ay meron pang balot na plastic o ibang material sa looban. Yes po, kailangan po monitor din po natin yan at safely kept or properly stored ang ating mga ganyang type of substances. At make sure din po na informed yung ating Bureau of Fire Protection na nakakasakop sa lugar na ito. Ang lakas! Grabe! Bagaman nasa residential area ang pabrika, wala namang bahay na nasira. Pero may mga residenteng nasaktan at nalapnos. Ayon sa Marikina City Planning Office, naaayon sa batas ang lokasyon ng Arms Corps dahil napapaloob ito sa Heavy Industrial Zone area. Kasama dito ang iba pang pagawaan ng mga makinarya at sigarilyo. Technically, ang Arms Corps is within heavy industrial zone. Ang problema lang po is, siyempre kung asan po yung kanilang pinagtatrabahuan, umuusbong po dyan yung mga community. So, kaya po medyo meron pong mga iilan-ilan na mga settlement site po na nakapaligid sa kanila. Ang desisyon kung kailangan baguhin ang zoning ng isang lugar nasa kapangyarihan daw ng LGU. Kailangan po tutukan na rin po ito ng ating local government units dahil hindi po talaga advisable na ang mga business establishments or yung iba pang type of occupancies ay nakamix sa ating residential. So considering po itong mga occupants natin ay we have to give a priority doon sa tinatawag nga po nating zoning na yan. Sabi ng Arms Corps, higit 80 taon nang naroon ang kanilang pabrika. Lahat naman daw ginagawa para tiyaking ligtas ang storage ng pulbura. Every year, pinupuntahan naman kami ng PNP and ina-accredit naman kami with a proper license. Yes. With this incident, nakita natin na compliant naman tayo every year. Alam natin na ginagawa nila yung trabaho nila kasi talagang na-contain natin yung sunog. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. At Chika Minute na po mga kapuso at ang maghahatid ng latest sa showbiz happenings ngayong Biyernes, walang iba kundi ang showbiz reporter na si Nelson Canlas. Nelson! Thanks, Vicky. Happy Friday, chikahan mga kapuso. It's really nice to have a friend like Rain Matienzo. Hindi lang daw dahil sa regalong Eras Tour merch, kundi pati na rin sa effort na ibinuhos para sa Swiftie bestie na si Barbie Forteza. May paliwanag din si Barbie kung bakit hindi siya personal na nanood ng concert. Yan ang aking unang chika. Thank you. Hindi lang daw sa pagiging certified Swiftie, kaya naging emosyonal si Kapuso Primetime Princess Barbie Forteza nang sorpresahin siya ng kaibigang si Rain Matienzo ng Taylor Swift merch mula sa Eras Tour sa Australia. Kundi dahil mas doon ako na-touch, mas yun yung na-appreciate ko, yung effort talaga ni Rain na pumila, napakahaba ng pila sa merch talaga, and yung friendship bracelet talagang made me feel like I was there. It's nice to have a friend nga, gaya ni Rain, na gumawa pa raw ng friendship bracelet for Barbie. Pero para sa mga nagtatanong, bakit ka nga ba hindi nanood ng Eras Tour? Kasi
para sa akin, ito po ay sa akin lamang, I just feel like it is a splurge for me. Why? Sabi ko sa sarili ko, if magpo-perform siya dito sa Pilipinas, I will definitely watch it. But to have to spend for a flight, accommodation, and syempre to maximize your time to wherever she's performing, parang it's too much of a splurge. Especially I'm coming from, just finishing a house. So parang if it's just for that, I'd rather spend it for something else. Feeling ko naman magpo-perform siya ulit soon. Bukod sa upcoming family drama na Pulang Araw, pinaghahandaan din ni Barbie ang Sparkle Tour Canada sa Abril, kasama ang other half ng barda na si David Licauco. Gayon din ang real-life couples na sina Raver Cruz at Julian San Jose, pati sina Ruru Madrid at Bianca Umali. What you're looking for has been here. Sa pagbisita ng GMA Integrated News sa recording ni Barbie, sinabi niyang super excited na raw siyang maihatid ang saya at kahit papaano'y pawiin ang homesickness ng mga kapuso sa Canada. At saka ngayon lang, dito lang kasi kami sa show na to talaga nagsama-sama ulit. After All Out Sundays, matagal na kasi ako hindi nag-All Out Sundays. So, ngayon na lang ulit ako makakapag-perform with my friends. First time ko magka-Canada. Sa mga kapuso natin dyan sa Calgary and sa Toronto, magkikita-kita po tayo dyan. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Ngayong palapit na po ang tag-init at Holy Week break, nagbabala ang pulisya laban sa mga vacation scam. Turista man o kahit resort, natatangayan ng pera. Ang mga modus sa pagtutok ni June Veneracion. Unang araw ng Marso, tag-init is waving. Kaya may mga nagsisimula na ring magplano ng mga lakad at bakasyon. Beach! Malamig na lugar like Baguio. Pero wag masyadong magpadala sa sobrang excitement. Dahil sa ganitong panahon din, naghahanap ng mabibiktima, ang tinatawag ng PNP na vacation scam. Ito yung modus na mag-aalok sa inyo ng bakasyon, pero maglalahong parang bula kapag nabigyan na ng down payment. Mag-ingat po tayo na hindi po lahat ng nag-o-offer po ng cheaper price ay totoo po ito. At hindi lang mga nagbabakasyon ang pwedeng mabiktima, pati mga may negosyo. Gaya ng may-ari ng resort sa Pagudpod, Ilocos Norte na si Elnor Tagle. Biktima raw siya ng nagkunwaring bakasyonista na napaniwala siyang nakapag-down payment online ng 1,000 pesos para sa reservation. Bigla umanong nagpa-refund at pinagbigyan naman ni Elnor. Ang problema, wala pa ng down payment ang customer dahil hindi totoo ang screen grab ng online transaction na pinadala kay Elnor. Parang ano po kayo, kung hypnotize, parang hindi ka nakapag-isip na at that time. At naging talamak daw ang pangbibiktima mula nung magluwag sa pandemya. Sa datos ng PNP Anti-Cybercrime Group, mula sa 39 na kaso noong 2021, lumobo ito sa 313 na kaso nitong nakarang taon. Ito yung revenge travel Isa sa nakikita natin na after the pandemic, nakikita natin na nasabik yung mga kababayan natin na mag-travel. Ito yung sinamantala ng mga scammers. Ngayong malapit na ang panahon ng tag-init, inaasahan ng PNP na magtutuloy-tuloy pa ang operasyon ng mga nasa likod ng vacation scam. Kaya dapat daw mag-ingat ang publiko. Dahil ang realidad, mahirap daw habulin ng mga scammer na nagtatago sa likod ng mga peking social media account. Payo ng PNP, mag-check sa mga listed travel agency. Huwag agad maniwala at ipagtanong muna ang mga katransaksyon. Pwede rin daw magpatulong sa mga pulis para sa verification. Natatakot kami, kaya hindi bigla-bigla kami nag-o-online din, gawa ng baka kami ma-scam. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Kabi-kabilang sunog ang sumalubong sa Fire Prevention Month. Dagdag sila sa mga tala ngayong taon na mas marami na kumpara sa unang 2 buwan ng 2023. Ang numero 1 sanhi ayon sa BFP, sigarilyo at mga katulad nito. Nakatutok si Oscar Oida. Nagmamadaling inapula ng mga bumbero ang sunog na sumiklab sa bodegang ito sa Paso de Blas, Valenzuela City. Pero mabilis din ang pagkalat ng apoy na mula sa first alarm kaninang alas 3:18 ng hapon ay umakyat agad sa ikalawang alarma pagka 3 minuto lang. Binalot ng makapal na usok ang Barangay 7 sa Rojas, Capiz.
Nang lamunin ng apoy ang 150 bahay. 2 senior citizen ang nasawi, kabilang isang natrap sa sunog. Habang sa Nulusena, Iloilo, nasa 40,000 manok ang namatay sa nasunog na poultry farm na posibleng dahil sa problema sa kuryente. Yan din ang itinuturong dahilan ng sunog sa Madridejos, Bantayan Island sa Cebu. At paaralan sa Molave, Zamboanga del Sur. Pero hindi yan ang nangungunang dahilan ng mga sunog sa bansa. Ayon sa Bureau of Fire Protection, napuspusan ang kampanya kontra sunog sa unang araw ng Fire Prevention Month. Numero 1 raw dahilan ang sigarilyo at iba pang katulad nito tulad ng cigar at cigar pipe. Gayunman, kabilang din sa madalas sa sanhi ng sunog ang electrical ignition, sanhi ng loose connection o overloading. Gayon din ang naiwang niluluto. May mga pamatay sunog naman ang BFP, kabilang ang ilang bago tulad ng chopper ng AFP na may kakayanang magsaboy ng tubig at ang fire drone ng Mandaluyong CDRRMO na may kakayanang magbagsak ng mga kemikal na pamatay apoy. May unmanned na pamatay sunog din ang Manila CDRRMO, pero aminadong BFP na marami pang kulang. Meron tayong around 123 na municipalities na wala pa pong fire truck. Meaning wala pa ding fire station, meaning wala pa ding firefighters. Ganun pa man, kumpiyansa ang BFP na mapupunan yan sa mga susunod na taon. Sa ngayon, mahalaga raw ang kooperasyon ng taong bayan, lalo sa ganitong panahon na tag-init na nga, umiiral pa ang El Nino. Mula nga Enero ay pumalo na sa mahigit 3,000 ang mga sunog sa bansa na puminsala sa halos 1.2 bilyong pisong halaga ng ari-arian. 26% na mas marami raw ang mga sunog kumpara sa parehong panahon noong 2023. Mas marami rin umanong nasawi at nasugatan sa mga sunog. May kakulangan pa rin ng kaalaman ng ating mga community dahil majority ng fire incidents ay residential. Pinopromote natin yung EDITH, EDITH or Emergency or Exit Drill in the Home. Meaning, mag-usap-usap, isama sa topic, papaano maka-exit sa secondary exit ng grills, saan nakalagay ang susi, paano bumaba ng hagdanan kapag madilim. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Naabot na raw natin ang peak o sukdulan ng El Nino pero hindi pa tapos ang epekto niyan ayon po yan sa Pag-asa. At dahil inaasahang magtatapos na rin ang amihan ngayong Marso, tataas pa ang temperatura at mas titindi pa ang damang init. At yan po ang tinutukan ni Ivan Mayrina. Bitak-bitak at tuyong-tuyo na ang mga lupang sakahan sa Bulalakaw, Oriental Mindoro. Natuyo na raw kasi ang ilog na pinagkukunan ng tubig doon sa tindi ng init ng panahon. Una nang nagdeklara ng state of calamity ang bayan dahil sa matinding epekto ng El Nino. Katunayan ayon sa Municipal Agriculture Office, nasa 60 million pesos ang halaga ng kanilang pinsala sa agrikultura mula sa 100 hektarya ng tanimang palay at sibuyas. As early as first week ng December, nagsisimula niyang bumitak ang lupa, although basa pa rin, hanggang sa lumaki na lumaki. Ngayon talagang pwede mong isaksok yung kamay mo, talagang sit sa butas, gano'ng kalaki ang bitak sa palayan. Yung two major river namin, yung Cabilla River at Mauhaw River, are parehas na silang tuyo. As in tuyo, sir? Literal, walang tubig yung ilog? Yes, sir. You can walk on your rubber shoes without getting dirty. Ganon na ang pinsala pero ayon sa Pag-asa, mas titindi pa ang El Nino. Bagamat papahupa ng temperatura sa dagat Pasipiko, hanggang 3 buwan pa raw mararamdaman ang epekto ng El Nino. Historically, lagi pong may lag effect ang El Nino sa atin. So, ibig sabihin, although pababa na yung El Nino at nagkaroon tayo ng strong mature El Nino, ngayon pa lang natin mararanasan yung posibleng magiging impact nitong strong and mature El Nino dito sa pagsisimula ng Marso. At hindi lang sa agrikultura, kundi sa mismong pakiramdam ng ating temperatura, mas titindi pa. Bago ang 3 linggo ng Marso ay naasahang opisyal na magtatapos ang amihan at dito na papalo na hanggang 40 degrees Celsius ang temperatura sa ibang mga lalawigan. Aktual na temperatura yan at higit pa ang magiging damang init. May mga areas na predict natin could be as high as 40, lalong-lalo na dito sa mga areas sa may Cagayan Valley region. So mga around by April or May makikita natin.
Sa Mayo magsisimula naman balik ang ulan pero paalala ng Pag-asa, posibleng maantala ito sa ilang lugar na patuloy na magdudulot ng matinding pinsala sa agrikultura. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, sa ating ulat panahon, dahil sa El Nino, buong Pebrero naranasan ang kakulangan sa ulan sa malaking bahagi ng bansa. Sa inilabas na datos ng Pag-asa mula February 1 hanggang 29, mas mababa sa normal ang natanggap na ulan ng halos buong Luzon, ilang bahagi ng Eastern at Western Visayas, pati ng Zamboanga Peninsula. Above normal o mas mataas sa pangkaraniwang dami ng ulan naman ang naranasan ng Soc-Sargen at Davao Oriental. At base naman sa Metro Weather para sa weekend, mababa ang tsansa ng ulan bukas sa malaking bahagi ng Luzon, maliban sa Northern Luzon, Aurora at Mindoro provinces. Magpapatuloy po yan sa linggo pero bahagya namang mababawasan. Maaliwalas ang panahon sa Metro Manila pero magbaon pa rin ang payong kung may weekend outdoor activity. Posible namang ulanin ang Samar at Leyte provinces sa Sabado at ilang bahagi rin ng Negros provinces at Central Visayas pagsapit ng linggo. Sa mga taga Mindanao, may pag-ulan naman sa Sulu Archipelago, Zamboanga Peninsula at ilang bahagi ng Soc-Sargen at Davao Region bukas. Unti-unti namang gagana ang panahon dyan pagdating ng linggo. Samantala, may gale warning sa Northern Luzon kaya delikadong maglayag ang maliliit na sasakyang pandagat dahil sa malalaking alon. Back to back ang plot twist sa action-packed series sa primetime na Black Rider. Bukod sa mga revelations, makakasama na rin ni Ruru Madrid ang ilan niyang co-stars sa hit primetime series na Lolong. Makichika tayo kay Katati Bayan. Pinagkaguluhan si Black Rider star Ruru Madrid na mag-perform on stage para sa first Malabon Filipino-Chinese Cultural Festival sa Malabon. Si Black Rider, nag-ala Mr. Suave on stage. Flatter din si Ruru tuwing sinisigaw ng mga taga Malabon ang Black Rider. Natawag sa akin ng tao, Lolong. Tapos ngayon, Black Rider na. So parang nakakatuwa na tumatatak po sa puso po ng mga kabataan at ng sambayan ng Pilipino yung mga programang ginagawa po natin. Speaking of Black Rider, nireveal na ang biggest plot twist this week. Nag-cruise na ang landas ng dating magkasintahan na sina Edgardo at Alma, played by Raymond Bagatsing at Rio Locsin. Pero matatanggap ba ni Elias na ang taong sumira ng buhay niya ay kanyang ama? Hindi ako makapaniwala. Buhay ka. Magtutuos na rin ngayong gabi sina Elias at Calvin, played by John Lucas. Hindi na ako makapaghintay na magharap kaming dalawa. Dito mismo, mamamatay si Elias. Ito na, ang matinding pagharap ni na Elias Guerrero at ni Calvin Magallanes. Grabe tong mga bakbakan. So hopefully abangan nyo po yan at di lang yun yung revelation. Syempre nakita na si Alma, si Senyor Edgardo. Paano mangyayari pagka nalaman na ang katotohanan, di po ba? So ang dami actually, ang dami pong dapat nilang pakabangan, hindi lamang sa aksyon kundi sa mga drama, sa mga kilig-kilig pagdating kina Pretty at Oka, di ba? So nakakatuwa dahil kompleto Ricados po itong Black Rider. At sa bagong yugto ng Black Rider, ang gumaganap na Teresa na si Michelle D, makikipagbakbakan na rin kay Calvin. May mga bagong karakter din na papasok sa serye na magpapahirap palalo sa buhay ni Elias. At ang reveal ni Ruru. Magkakaroon ng mini reunion ang Lolong cast. So meron po mga galing ng Lolong na naging parte po ng Lolong at magiging parte na rin po ngayon ng Black Rider. Yan sina Paulo Paraiso, DJ Durano, Leandro Baldemor, Gerald Madrid at Lander Vera Perez na mga tinaguriang paa na alakdan o mga tatay ng Golden Scorpion Boys. Bukod sa bagong cast members, sabik na rin si Ruru sa mga fight scenes sila ni Yorme Isko Moreno. Ang daming words of wisdom ni Yorme. Nakakatuwa kasi sabi niya sa akin na happy daw siya na naging parte siya ng Black Rider. Ang dami niyang mga nasi-share sa akin na mga naging struggles niya before. At sinabi niya na laban lang, pagpatuloy mo lang yung ginagawa mo, paghusayan mo lang yan at makakamit mo lahat ng mga pinapangarap. Katati Bayan, updated sa showbiz happenings.
Hindi lang road to healing kundi self-discovery din para kay Tom Rodriguez ang mahigit 2 taong paninirahan niya sa Amerika after ng hiwalayan nila ni Carla Abellana. May binanggit din siya tungkol sa finances sa aking exclusive interview. Ang sumpaang for richer or for poorer ni Carla Abellana at Tom Rodriguez noong October 2021, biglang tinapos ng kanilang hiwalayan ng sumunod na taon. Nag-Amerika si Tom para sa 2 linggo lang sanang bakasyon na naging 2 taon. I couldn't rely on myself pa nun. I didn't know how even to begin because I was just like losing everything, my finances, things that I really worked hard on, things I relied on. Bagamat kinailangan niyang makasama ang pamilya para sa kanyang emotional healing, kailangan din daw niyang hanapin ang sarili. So you somehow started from scratch? As in talagang... Sabi mo na time, it felt like a negative. Starting from a negative. And then you learn through journaling. That's when I learned to start talking to myself and you realize kung paano pala kinakausap yung sarili mo. Journaling, self-reflection, and just writing down your thoughts. And then slowly you start to realize, hey, why do I talk to myself like this? Nagawa niya ang self-discovery dahil sa simpleng buhay sa Amerika. A very, very normal life. And I loved every bit of it. Ano mo na-discover mo yung sa pagiging domesticated life? Kaya ko pala magluto. Was there a time in those 2 years na naisip mo na parang ayaw mo nang bumalik? Doon ka na lang? If I'm gonna be honest, there really was. Kasi ang sarap ng ganung buhay, Nelson. But at the same time, like I said, kalahati ng puso ko andito rin. I'm very passionate about my work and I really do love it. And ang hirap i-reconcile ng dalawang yun. Bukod sa pag-move on, nakahanap muli ng pag-ibig si Tom. At habang ini-enjoy niya ang buhay kasama ang kanyang mga maliliit na pamangkin, na-rediscover niya ang isang malaking pangarap. Do you see yourself na having a family in the future? That's always been my dream. Na parang nagkaroon ka ba ever ng takot? Nung time na I was staying with my family, hobby namin ng mga kapatid ko, part of my healing, we would play Fortnite. So I would play with my brothers. And when I heard my brother, Walter, was disciplining his son, and then when I heard that, I was like, yum. Kita agad oh. Like, baga kang daddy. I was like, he sounds like dad. I was like, that was my dream, and I bawled. I was like, that was my dream, and it'll never happen again. Because at that time, I thought, I don't want any more of that. But now I'm open to it. That's my dream is back again. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. And that ends our Friday Chikahan sa ngalan ni Ia Arellano. Ako po si Nelson Canlas. Happy weekend mga kapuso. Vicky, Pia, Emil. Thank you, Nelson, and happy weekend din sa inyo. Happy weekend! At yan po ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Vicky Morales. Ako po si Pia Arcangel. Para sa mas malaking misyon, para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangil. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.